Ang morgue ay nakakapangilabot talagang lugar. Pero isang mag-asawa ang naglahad ng kanilang storya sa amin. Pero naranasan niyo po ba yung parang nabuhay? Ito siya. Kundi kung papaano nila nalampasan ang matinding bangungot at ang kanilang pagbangon sa kanilang hanap buhay sa patay. Sabihin nyo, nakita nyo po yun na nabuhay pa pala, hindi nyo na po inimbalsa mo. So after 6 months, syempre di natin masasabi kung multo ba yun. Ay. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. So mga kamaster, welcome to my channel. Ngayon kasama po natin yung dalawang negosyante. Oo, na talagang first time din natin silang makakausap. Magkikwento sila ng mga nakakapangilabot na naranasan nila sa sarili nilang business. Pero ito po, disclaimer, ang talagang lundo ng ating story, yung mismong pagtatagumpay nila mula po sa pagkamatay ng kanilang business na bigla silang bumangon at naging millionaire sila dahil po sa patay. Kumbaga naging milyonaryo sila dahil sa patay, yumaman sa patay mga master. Pero pagka ganitong usapin is syempre mga sensitive ang ilan dyan. Ngayon ikikwento lang nila sa atin kung meron silang naranasan na nakakapangilabot na ay hindi maipaliwanag na nangyayari, lalo sa mga morgue. May sarili po kayong morgue, no? Pwede nyo pong ikwento yung kung paano kayo nagsimula dito sa business na to. Magkano po yung naging puhunan nyo nung bago kayo mag-start ng Purenaria? 120. 120k. May kabaong na po yon lahat. Casket, tapos yung, pero wala pang nun, karo. Kasi wala pwede naman mag-rent. Nagre-rent na. So magpo-funeral tour tayo mga master para makita natin yung itsura na. Bago ang lahat pala mga master, nakalimutan natin ipakilala ang ating mga subscriber din sila. Oo, nanonood sila sa atin. Si Ma'am Ophelia at saka si Sir Ariel Do. Ito po yung may-ari nitong A Doon Funeral Service dito po sa Baliwag, Bulacan. So kwento nyo lang po, paano kayo nagsimula sa business na ganito po? Nag-start kami nung 1999 kami kasi. Bali kasi siya nagtatrabaho sa Puneraria sa Valenzuela. Driver po kayo doon, no? Driver ako. Ngayon, naging ano po yung naisip nyo? Bakit ito pong hanap buhay sa patay or itong pinasok nyo pong kasi 10 kaming tauhan, walang asenso. Sabi ko habang panahon ganun na, sabi ko. Walang sabi ko isa na yung anak ko lumalaki. Ang sweldo ko lang 100 piso. Tapos in 93 nag-asawa ko Yun nga, sumikap ako. Ninong, sabi ko uwi ako sa Baliwag. Sabi ko, kaya mo na ba? Oo, binigyan ako ng 4 na taon. Tapos saka isang set na ilaw. Sino po yung nagbigay? Yung ninong na bali yun, pinanggalingan ko. Pinanggalingan niya po dira. Ninong namin bali sa kasay, wala na rin, patay na. Okay. Kayo din po nagbalsa mo, no? Hindi. Bali, tawon din ako doon, ako mamanit din. Nag-start kasi kami noon 1999, pero doon sa nasunog na Puneraria. Lumipat kasi kami noon 2004 hanggang 2018. Tapos ngayon po, yung sinasabi niyo sa akin kanina, ano yung kababalaghan niyo pong naranasan dun sa sinasabi niyong morgue, dun sa yung luma niyong meron kasi doon nung araw kasi nung may nakuha kami foreigner siya, bali sinalvage yun, malaking lalaki, Iranian. Iranian. Bombay. Ngayon wala pong nag-claim na kamag-anak? Wala pong nag-claim. Ngayon nung bali binuro namin dun yun sa pwesto, na siya, ginamot siya, tapos naka-casket. Doon na po ginawa. Doon na inimbalsa mo. Doon na siya binalsa mo, tapos kumbaga yung buong service doon na sa mismo. Pero hindi bali halos inabot siya na 15 days bago siya ma-claim ng family. Tapos ano yung naranasan niyo po doon na kakaiba? Nung na-claim na siya.
Nung time na yun, lumilipas. Siyempre hilawang pagkamatay, master. Teka lang po comment below, naniniwala ka ba na mas malakas daw ang paramdam pagka hilaw na pagkamatay? Kasi dalawa yung klaseng kamatayan sinasabi nila, isang hilaw, isang natural. Yung hilaw yung parang hindi pa niya gustong mamatay, inano siya or what. Tapos yung isa naman sa sakit. Oh, ngayon, ano pong nangyari? Kwento nyo po. Ayun, nung nakuha naman na siya na-claim na siya, bali na sa pamilya. Tapos mga nagdaang araw, siyempre may patay pa rin na dumadating, yung mga nasa salvage, mga napupulod na. Marami kasi noon nung araw. Puro libre ginagawa ko, binuburol namin. Binuburol dun sa funeraria. Hindi naman na pinagkakakitaan, kumbaga, Opo. ini-stay lang siya doon, nakaayos siya, hindi siya hindi. Ngayon, anong nangyari po? Tapos nung may nagpaparamdam na. Katulad po ng Yung paano? sumisipsip, punta kami doon. Halimbawa, minsan kasi ako na-experience ko yun kasi laging pagka... Walang tao pero may sumisitsit. Oo. Mga anong oras Iba yung po? sit-sit niya kasi sa tunay na... halimbawa yung, di ba tayo pag sumitsit, yung ganon. Siya, mahaba yung sit-sit niya. Oh my gosh. Ganon yung, tapos iba yung boses, iba yung pagkakasunod. pero lalaki, talagang lalaki. Kaya ang namin, yung mga kaluluwa yung mismong foreigner na yun. nung foreigner. Ngayon, ano po yung sa tagal nyo pong bago po nasunog yun, ano yung kababalaghan na hindi nyo po makakalimutan doon po sa mismong foreignarya na yun? Ayun, nung bago, 1 week bago masunog yun. May nararamdaman na yung anak ko kasi nagbabantay doon nung una. Opo. Tsaka siya, Oo. silang dalawa. Pag gabi kasi umuwi kami doon sa bahay, sila na iiwan. Ay, nung time, 1 week, may kumakaluskus daw doon sa bubong. Ang expect namin. Pero yung yung talagang yung parang hindi pangkaraniwan na talagang nangyari. Yung mismo anak ko naka-experience din siya. Nakita niya may biglang tumakbo. Sinundan niya, akala niya papa niya kasi nakaputi palagi kasi naka-white to Nung sinundan niya sa morgue, medyo kasi dumiretso sa morgue. Oo, tumakbo siya, tapos dumiretso sa morgue. Tapos pag niya, hinahanap niya papa niya, wala ka ako. Sabi Kasi wait lang po to cut the story, wait lang po, excuse lang po. Siyempre mga master, pag tumakbo ay inakala na si sir nung anak niya. Ngayon, dumiretso na sa morgue. So, kaya naman dumiretso sa morgue, alam naman natin na doon ang trabaho niya Oo, nagsiservice sila doon Pero, ang pinagtaka nyo, nawala siya. Nawala yung yung mismo. Tapos yun, akala na napagkamalang siya. Pagkamalan. Oo, double ganger. Kasi naka-white na. Tapos, ano po yung di ba bago ipagkwentuhan din natin yung nasunog mga master ano po yung nangyari dun sa na-try nyo po ba na yung na-experience dyan po sa lumang foreignarya nyo bukod pa po dito sa bago yung sinasabi nyong nasa sanib Sunog. yung sanib Dito kasi yun dito na yun. Dito na po yung may bata na yung sinasabing di umano naservisan namin yung bata ang kwento kasi may ghost town dito sa lugar na to. Opo. Nagtrabaho daw siya doon. Ngayon, sabi nung nanay, 1 week di siya pumasok sa school kasi nilagnat daw. Pero 1 day lang siya nagtrabaho doon sa ghost town. Siya yung nananakot. Nananakot siya. Oo, ngayon. Nawala siya. Oo, bali nananakot siya doon sa ghost town na yun. Ngayon, sabi nga, kaya daw nilagnat kasi nung umuwi daw may sinasabi daw kukunin na raw siya sabi ayon dun sa kapatid na kinakwento kasi sabi na paano ako nangyari yun daw sinaniban daw kasi pinaalbularyo pa nila yung bata. Ilang taon lang yung bata? Working student? Nag-working student siya? Bali high school grade 8 yata. Minor pa? Babae? Lalaki. Lalaki? Oo, kasi sabi rin nung yun nga daw gusto daw kuhanin yung bata. Sabi ng albularyo doon. Ngayon, nung time na namatay po siya, dinala po siya dito, anong oras po siya namatay daw? Namatay siya tanghali yun siguro hapon. So di ba nag-i-issue po ng ang doktor ng hindi siya umabot sa ospital. Kasi sa albularyo lang siya dinala. Nung unang araw,
nung halimbawa, pumasok siya ng Monday, dun sa, sa school ng Opo, Monday. opo, opo. Tuesday, hindi na siya pumasok. Pero Monday ng gabi, pumasok siya. Ngayon, hindi na siya nakapasok kasi nilagnat dahil nga nung napuyat. Tapos, ang alam nga napuyat lang. Tapos, nung Ay, na no. yun, Pero nilagnat hindi na nila, raw. bago nyo igawin, bago nyo embalsamuhin, ano yung nakita nyo, meron sa death Iba certificate, sa death certificate. yung binigay sa inyo? Nung wala, lang. Kumbaga, nilagay lang doon may, yung bata. Tetan, Hindi, siya nilagay doon yung cause of death niya, inatake. Ay na. O, yun lang yung nilagay. Pero yung hindi, kung makita nyo yung katawan, hindi naman mataba yung bata. hindi naman. Tag-iba lang yung itsura niya. team. 19. Oo. Hindi siya pangkaraniwan para sa inyo. Oo. Kasi Bakit pagka po ba nakakita kayo ng bagong namatay lang, hindi po maitim agad? Hindi. Sa bagay, hindi na. Mga Kahit master, di ba maitim hindi? yung body niya. Iba pa rin yung itsura. Oo, kahit kayo mangga yung kulay niya, yung complexion niya, hindi naman ganun ang Oo, pangkaraniwan. Parang nangitim siya. Nangitim lang. Oo. Tapos dito naman po sa bago yung kasi mga master, 1990 na daw sila nag-start doon. Tapos ilang po yung bago masunog yung dati yung morgue? Walong taon yung porinarya yun. Tapos nasunog yun. Ano raw po yung dahilan? Wiring, sabi nila. Pero Tapos meron yung- nakakita, yung witness na nagsabi, meron daw nakita apoy dun sa loob, sa lamesa, sa opisina. Paano nagkaroon ng apoy? Kaya nga, paano Hindi na po ba naimbestigahan? Hindi na namin inano. Oo. Sige po, tanong ko lang po. Di ba sabi niyo nakaligtas naman yung anak niyo? Salamat naman sa Panginoon na nakaligtas siya. So, ano po yung naging damage naman sa kanya? Yung kamay niya, dito nagka. Siya nga yun. 24 na. Nagka-keloid siya dyan. Diyan. Siya yung nag-aaral ng embalmer. Siya Oo, na- yun yung pilat, yung sa sunog. Oo. Ano mo hinahandle yung, katulad yung anak mo na, ano po siya, yung maging, yung mawala na sa kanyang alaala. Kasi nakikita pa rin niya eh. Paano niya nahahandle yung ganun, yung sa mga bad memories? Parang inaano lang. Mag-iingat ka lang. Tsaka hindi na meron sa niya, sa part niya, siya hindi siya pwede iwan. Master, itutour tayo nila ma'am at saka nila sirs dun sa kanilang morgue. Tapos, titignan natin yung pinakamahal at pinakamura nilang kabaong. Ngayon, bukod dun sa kababalaghan na kinuwento nila, ayun po, yun yung pinaka-latest nyo, yung parang sinaniban Oo, yun. na may kababalaghan. Ilang araw po, nung nakarang buwan, ilang nga po yung yung inambalsa mo nyo? Bali nakalima. Puro mga, ano yung pinakabata? Ano yan? Yung pinakabata? 70, ganun, 70 plus. Mga may edad. Na, oo. Sa Oo. sakit naman. Sa sakit. Sakit na. Tapos, 'di ba, hindi naman na ang COVID ngayon. Oo. Ngayon, paano po ba yung yung procedure ng bawa pag dadalhin diyan yung patay? Ngayon, syempre hihahanapan niyo, lagi yung hinahanapan ng death certificate. At hindi kasi dito ang sa bahay kasi namamatay ka. Kadalasan sa bahay namamatay. Inaano nila sa RH. Sa ospital, sa Hindi RH. sa RH. Oo. Sa Yung mismong morgue, panghuli yon mga master. So tapusin nyo sana yung video para mapanood nyo yung talagang kung very inspiring story po ng mag-asawang doon. Oo. A few moments later. Po eh. So ito, nasan po yung sinasabi niyong pinakamahal dyan, sir? eto, ayun yung nakikita. Itong may gold. Magkano po yung inaabot ng gabi? Ayan. Joke lang po. Ayan. Ay, oo. May ilaw yan sa Ilaw loob yan. pagka may Oh, isasaksak niyo may ilaw. Pwede niyo ba isaksak? Wala kayong saksakan. Ayan, 350. 350,000. Metal casket. Basta ito guys, umiilaw daw siya pagka sinaksak mo siya. Ito yung 95,000. Parang medyo luma na yun. Hindi, to? May plastic pa siya. Naka-plastic kasi siya. Kaya. Ano siya, parang naka-open siya. Flexi, siya, tinatawag. Flexi, oo. Flex. May violet pa, oh. Violet. Pink violet. Pang ganyan. Pasadya yan mga. Ayan yung mga Oo, dyan. oversize. Oo, yung oversize. Oo. Yan, Kapis. kapis. Kapis, oo. Tawag Yung nila may, kapis. Ayan, magkano yung- po yung ganyan nila? Yung ganyan, 120. Yan yung free. Ayan. Mm. Pag may namatay na ba? Parang Tiniprin nyo lang po. Yung sa morgue. Ito ng mga master, yung kanilang pinaka-morgue. Yung ka-morgue.
Wala naman pong laman sa ring. Ito. Oo, pare. Ganyan lang, meron lang. Tapos meron kayong sariling meron po kayong sariling tawag dito? Tangke. Hindi, I mean, may sarili kayong na... Embalmer. Oo, embalmer. Minsan si Angie. Yung anak mo, pag baby siya siya. lang. Paano inaano ang baby? Ano lang, i-inject lang yung formula. Direkta na. Direkta na. Okay. Pero dito, so far, wala naman. Wala. Yung kinikwento niyo po sa akin, pwede niyo kwento saglit. Yung kababalaga doon sa morgue ng una niyong Ay, oo. Oo. Ano yung bukod sa sumisisit? Ano yung na-experience Saka yung... sa morgue? Minsan, may narinig kayo nagpupukpok. Saka yung yung ambulansya ko nagwawa. Tapos yung, saka yung niya. Talaga, sir? Yung mga sasakyan, yun. Nagwawa. Kahit dito. Kahit di ba yung ambulansya rin? Yung ambulansya ng patay? Yung mismong... Bukod ba yung ambulansya ng buhay sa patay? Oo. Meron pala nagwawangwang ng kusa. Paano yun? Di ba kailangan ng power, di ba? Oo. Saka Hindi nagugulat kayo, malakas ang wangwang. nagigising ka. Ayan. Tapos bigla na lang yun. Lalo doon sa sa gitna. Saka yung minsan biglang yung sasakyan. Umaandar siya ng mga tao. So mga master, ito po yung mismong dito ipinapatong yung patay. Oo na. Hindi naman natin dapat itong katakutan kasi pag namatay naman tayo, hindi naman natin alam na dito tayo ihihiga eh. Kumbaga, dapat hindi nabubuhay tayo ng hindi nangingibabaw ang takot kasi lahat naman tayo is. Pero ano po yung mapapayo niyo sa mga ganyan? Gusto din po yung yung ganitong business. Ano po yung mapapayo niyo sir? Kasi sabi niyo maganda, malaki yung naging improvement, naging milyonaryo sila dahil sa patay mga master. Kasi kailangan unawain yung mga pamilya, yung walang-wala. Kasi hindi pwede ng ganito, ganun. Hindi pwedeng yung pera. Kung ano agad. Ito, hindi pwede. Hindi, wala sa hindi dapat anhin yung patayuan ng tao. Halimbawa, mahirap lang. Walang, kasi binibigyan namin damit. Nangyayari kasi yun minsan walang Binibigyan kami damit na naubos nga yung damit niya nakapamigay na nung nasa kanila kami. Libre, doon po nangyari puro sementeryo, doon malapit po sa sementeryo yung purinaryo nyo dati? Hindi, doon sa bayan, Baliwag. Ay, meron pa kayo doon? Hindi. Nung nanitap lang kami kasi kunyari, salvage. Walang pamilya, ililibig yun, libre yun. Tapos lalagay namin sa niche, donate. Ariel doon, dito. sa cemetery sa Catholic. Mga master, kikwento din nila Sir Ariel at ni Ma'am Ophelia yung kanilang kung paano naging umahon yung buhay nila dahil po sa patay. Kano po bang kinikita yung per month na yung estimated nyo lang sa pag ganitong mga sir? 400. Mga 400, estimated. So mga master, narinig nyo. Ang laki po pala. Tapos bago kasi nag-meet kami sa checkpoint nitong ni Sir Ariel Kaya sabi ko before mag-Halloween, papasyalan ko siya. Ngayon pinuntahan talaga natin siya. Sabi niya, very inspiring yung story niya dahil nga yung mismong dating walang-wala sila, ngayon nakabangon. 'Di ba? Bago, ibig sabihin sir, bago kayo nasunugan, bago kayo nagkaroon ng purinarya, kayo, walang-wala. Boy lang ako. Oo, tauhan ka dati. Driver lang ako, natuto ako, nagmanayo. Tapos, yun nga, madalas akong pinapagkatiwala ng ninong ko. Ako yung nag-handle ng punerarya, sa service, kukuha ng patay sa Manila, tapos mga chandelier, kami gumagawa. Ano na po yung mga, di ba sabi nyo, kahit pa paano gumanda yung buhay nyo talaga, malaki yung naitulong sa inyo nitong punerarya. Ano po yung mga napundar po nila na mga Ay, sasakyan. Sasakyan, bahay. Ilan na po yung bahay niyo? Yung Camellia nga yung... Sa Camellia. Best one. Camellia, baka naman sinabi na yung brand. Mga master, ibinebenta na po ito ng 6 million. Tapos ilang square meter po? 132. 132. Tapos yung 96 yung 96 bahay. square meter yung floor area. Yung floor area. Bali 5 bedrooms. Parang mura na po. Saan po ito located? Baliwag? Sa Camellia Homes Baliwag. Oo, sa Baliwag. Parang mura na rin. Yung nasunugan kayo,
Paano nyo naisip na bumangon pa rin at ito pa rin yung business na pasukin ninyo? Kasi totoo lang yung sabi ng ninang ko, umuwi ako sa Maynila, balik ulit ako sa grade 1. Pag umpisa, hindi, bali, yun. Tumatakbo pa rin naman. Bali, nandito pa kami nakatira sa bus. Tapos ngayon, ito na po yung binebenta nyo na ngayon. Wala pa siyang gate. Pero ngayon, kasi sa Camellia, yan. Ito po, kompleto po ito ng Oo, kompleto yan. ng papeles. Naniwala lang kayo sa sarili nyo din na makakaahong kayo ulit. Pero yung time po na yun, bago kayo masunugan, nasa milyon-milyon na rin po ba yung ano nyo nun? Yung possible na kinikita? Oo. Oo, kasi yung bahay namin, 30 mitsambon niya. rent-on. Tapos rent-on pala yan. So hindi lang kayo talaga sumuko, naniwala lang kayo sa sarili niyo. Lang sa Panginoon. Oo, syempre, unang-una po yun talaga. Kasi hindi ka naman magtitiwala sa sarili mo kung hindi ka naman nagtitiwala sa Panginoon. So dapat unahin mo na, dapat siya muna ang maunang pagkatiwalaan bago yung sarili na. Ano po yung bago kayo nasunugan, namatay yung mother ko ba, sa Valenzuela nakapulong. Service namin. April 7 siya namatay, April 8 ng gabi kami nasunugan. Ay! Paano nyo inano yung ganong, ikaw katulad nyo, paano po kayo nakamove on sa ganon? Panalangin lang. Oo, kumbaga tiwala. May service kami tatlo sa labas. Kasi, may service pa kami. Ubus talaga to, tarik talaga ikaw nga. Oo, kumbaga talagang wala. Wala talaga. Wala. Pero may mga tumulong naman sa akin. Yun. Pare namin. Doon mo malalaman kung sino yung mga totoong tao. Pagka po meron kayong incident na nasunog po yung yung mismong patay, paano nyo po ina-embalm? Ano lang siya, ibabalot lang siya sa tela. Tapos isisil, lalagyan din na siya ng formalin. Paano nilalagyan ng formalin? Sa tela. Yung parang rekta. Rekta na siya. Hindi nyo na po i-injectan? Hindi na, wala. Kasi nung namatay, talagang ano yung pinaka isaw na? Oo. Ano yung pinaka-grabe na nyo bukod sa nasunog? Yung na-embalsam mo nyo? Ayun yung pinaka-yung nasunog. Tapos, meron yung sa aksidente, ano naman po yung pinaka-grabe? Meron walang ulo, walang kamay. Saan nyo po nilalagay? Hahanapan nyo pa ng partner. Charot. Joke lang guys. Hindi uso yung sarado na lang yun, di ba? Hindi uso yung camera. Yun, dati film lang eh. Kinukuha na sa mga picture lang. Paano pagka gano'n na walang ulo? I-embalsamohin pa rin? I-inject naman yun. Inject direct na. Gano'n katagal Sinalagay siya sa casket na maliit. Diba? Nung kasi may nakuha kami taga-tondo eh. Tondo? Kamay ba paa? Paa naman siya. Yung mga china-chop-chop nun. Ang sabi nila, daw yun, matadero. Parang, tapos pinag-iwahiwalay siya. Matadero siya, tapos ginawa sa kanya, inano din siya. Pinag-iwahiwalay yun. Hala! Napunta dito sa Bayo, tinapon yung paa niya. Parang feeling, ang naaamoy ko dyan na story, parang isa sa ganun din ang trabahong gumawa. Ganun nga. Pero ang suspect, ano raw po? Sabi nila. Oo, ng halay daw. So, ano po yung yung ayun yung pinakagrabe. Tapos ano po yung kinuwento nyo kanina na yung 7 hours tumitigas? 6 to 12 hours po ba bago tumigas ang katawan? Bago ibalsamuhin. Ano po yung sinasabi nyong matigas? Ilang po bago tumitigas ang katawan? Minsan kasi, depende kasi sa sakit. Kung ano yung pinumatay. Paano po pag natural na pagkamatay lang? Bawa yung sa sakit, lang? Yung mga inatake. Sobrang tigas po ba? Hindi naman matigas. Hindi naman masyado. So paano nyo pa po nahahanapan ng ugat? Para And then yung embalmer namin. Yung embalmer nyo na. Oo. Siya yung So, bago pala imbalsamuhin mga master, 6 to 12 hours. Bago siya, pero naranasan nyo po ba yung parang nabuhay? Ito siya. Yung nila sa ospital, kinukuha nila yun. Sa Carpa. Ngayon, ano po nangyari doon? Ang sakit niya, asthma. Tapos declared na siya napatay. Patay na. Tapos kukunin na, sabi ng tawang ko, boss, yung kasi ando pa lang yung giniginaw. Nabulabog yung guardia. Tapos yung doktor. Dinala na sa inyo sa morgue nyo? Sa ospital, morgue ng ospital. Morgue ng ospital. Kukunin nyo na sana. Ngayon, pagpasok mo,
Wala. Doon sa morgue? Ay, nandun siya sa... Lagi siya, Nandun siya sa baba. Sa baba. Hindi na siya... kumbaga bumangon siya. Umangon siya, tapos na ginigino, asma lang pala. Ayan. O, Pero nabuhay pa siya nabuhay. Pero wala naman po yung nadala na sa inyo. Wala. Wala pa naman. Yun lang ang experience. Yung sinasabi ni ano na natural yun, yung kay Oo. kaya kay ano. Pero wala pa po kayong na... yung gumagalaw. Oo. Pero wala pa po ba kayong na ano? Wala pa po ba kayong na-imbasa mo na umaray? Ano? Charot lang po ah. Wala pa. Sabihin nyo, nakita nyo po yun na nabuhay pa pala, hindi nyo na po inimbasa mo. So after ano po, 6 months, Oo, Bago siya. namatay na siya. Sabi, Talaga natuluyan na yon. Matagal Sa yun, morgue, matagal tagal. bago. Hindi, kumbaga, kinuha nila. Sinor muna kung talagang patay. Oo, matagal muna bago inimbalm. Oo, kaya na 6 na oras palagi yung ano namin, Oo, declare. 6 hours. Pero naniniwala po kayo, kayong bilang kayo sa ganyang ano sistema ng ano ng business. Yung 3 days, Yun. possible po ba? May paparandam sa'yo, may dadan amoy na kandila o ano. Hindi, I mean yung 3 days po na namatay yung tao tapos dinala sa inyo. Talagang ang batas po ninyo is 6 hours lang. Oo, yun lang. 6 to 12 hours Pero ganon. pagka halimbawa, 3 days, wala na, diretso Wala na. living na yun. Hindi nyo na po Kasi tinatawag. expose, Hindi nyo na po tinatanggap yun. Hindi na. Diretso living na. diretso yung lalagay. Lalo COVID, puro diretso. Casket, Opo. diretso. Kasi itong mga master to ginagamit ito parang makadetect ng hindi lahat po kasi ng multo na nadedetect nito. Hindi naman porket multo agad. Ano siya, yung parang energy. Kasi ang alam ko tumataas lang ito. Yan, katulad niyan nakatatlo agad. Tumataas lang po ito pag may something na magnetic na bawa. Let's say kasi wala naman pong phone dito eh. Although phone yung pinambibideo ko guys, pero pag meron siyang kaharap na cellphone pa, umaakyat kasi yan. Wait lang po try ko lang sa morgue. Kung tataas siya. Kung tataas siya. So, ayun nakatatlo po kasi siya eh. Hindi po ito typical na nangyayari. Try lang natin. Ano po ba yung huling inimbalsa mo dito? Babae. Babae. Ano po yung kinamatay daw? Ay, nawawala oh. May matagal na may sakit. Ay, nawawala. Ayan oh, nagbiblink tas nawawala. Tignan nyo po. Ayan oh, nawawala siya. Ayan. Ayan. Pag dito, kasi ano po ito, energy lang naman ang nadedetect niya. Hindi naman po totaling... Siyempre, hindi natin masasabi kung multo ba yun. Ay, ano po yun? Pintuan yung anak ko. Kinabahan naman ako. Kinabahan ako. Pintuan yung Ano, pintuan niyo po yan? papunta dun sa kwarto. Normal po yan, normal. Kinabahan po ako dun ha. Kasi makakita. Oo, naglangit-ngit. Anak si pinto. Lumangit-ngit yung pinto. Bihira lang itong tumaas guys ng hanggang 10. Ano po bang meron dito? Karo? May karo doon? Hindi, walang karo. So mga master, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng nanonood at syempre sa ating mga na-interview dito na talagang naging inspiring po yung story nila na si Sir Ariel Doon at saka si Ma'am Ofelia Doon. Sila yung saksi sa, kumbaga nagsimula sila sa wala pero kumbaga sabi nga nila, ang hanap buhay nyo ay sa patay. Pero dating namatay yung kanilang business na nabuhay dahil nga sa walang ano nilang pagtsatsaga. Naniniwala po ba kayo na ito yung para sa inyo? Itong business na ito? Wala na kayong inisip na hindi na po kayo nag-ano ng ibang business? Ito na talaga. Pero tanong lang, total may kayo may-ari ng pamilya, may kota? Wala naman po. Bisa nagdadaon nga sa amin, ayaw namin eh. Pagka po ano? Nagdadaon ng pera. Bibigyan pera. Ay, po, tsaka na ho tayo sa uli na po. Sir, salamat po. Oo, sa susunod ulit tayo magkakita-kita. Thank you po. Salamat sa inyong pagpapaunlak sa atin. So ito pala mga master, ito yung nasunog nyo na ano. Oo. Bali, nasunod. Oo, tapos pinaayos. Inaayos namin.
Nabasag yung salamin. Hindi ko alam kung bakit nang lalambot yung tuhod ko. Siguro hindi lang talaga ako sanay. Normal lang ba yun? Hindi, pag sementeryo. Meron, may iba kasi. Siyempre mga master, pag sementeryo, hindi ako masyadong takot. Pero iba yung dito. Sa funeraria. Yung alam na sunog na buhok. May naamoy po kayo ngayon. Ang susunog na buhok. Saan yun? Ayun o, naamoy nyo. Meron nga. Saan yung galing?